ko kayo ng paraan para magkaroon tayo ng mga digital TIN ID. So, gamit ang ating eGov PH na app, guys. Ayan. So, first guys na gagawin ninyo is i-open nyo lang yung app nyo na yan na eGov PH ninyo. So, dapat po may account po kayo niyan. So, ito po ay para po sa may mga existing TIN number na po. So, kung empleyado ka, so ganito lang po yung paraan para magkaroon tayo ng digital TIN ID. So, first guys, open mo lang yung app mo. Ayan, lagay mo lang dyan guys yung PIN mo. Pag nandyan ka na guys sa account mo, ayan, punta ka lang sa digital ID. Ayan, click mo lang yan. Usually guys, kadalasan or yung iba is meron na talagang TIN ID na nagpa-pop up na dito sa mga digital ID natin. So, meron na tayong ditong National ID, PhilHealth, tsaka NBI. So, ang iba dyan guys is meron ng TIN ID automatic. Pero kung ikaw guys is kung wala pang TIN ID katulad ko, ayan, punta lang kayo guys sa home ninyo. Tapos, i-search mo lang doon sa search button yung TIN. Para may redirect na po agad tayo. Tapos, ito na po yung lalabas. Ayan, DIR Taxpayer Identification Number TIN. So, ayan, i-click mo lang yan para mapunta agad tayo na doon sa website nila. So, ayan guys, dito na po tayo mapupunta. So, kung wala ka pa guys or hindi ka pa nakapag-register sa portal ng ORUS, ayan guys, dito tayo magre-register ng existing TIN natin. So, i-click mo lang guys yung new registration. Tapos, i-click mo lang yung as an individual. Tapos guys, pag nandyan na ka na, mag-scroll ka lang pababa. Tapos, dahil wala pa tayong account sa ORUS, so i-click mo lang yung create account. So, yung iba dyan guys is meron ng automatic na nagkakaroon na agad sila ng mga digital TIN ID sa eGov nila. Pero yung iba din dyan guys is wala pa. Hindi tayo nagkakaroon pa ng TIN ID. So, better po na mag-register muna tayo sa portal ng ORUS para automatic po na pag ma-approve tayo, magkakaroon tayo ng digital TIN ID sa mga eGov app natin. So, ayan guys, pag nandyan ka na, ayan, mag-scroll ka lang sa baba kung gusto mong basahin yan. So, ayan, pwede mong basahin yan. After nun, punta ka lang dito, i-check mo lang yan, tapos i-agree mo lang yan. So, dito tayo guys mapupunta na. So, sabi dito, create an ORUS account. I-click mo lang yung taxpayer, tapos dahil nga itong tutorial ko sa inyo is para to sa may mga with existing TIN, so i-click mo lang yan. Tapos dito guys, ayan, dito sa TIN, so yung mga asterisk na may red, ayan, dapat ma-fill upan mo yan guys. So dito sa TIN, ilagay mo lang dyan yung existing TIN number mo. Tapos lagay mo rin dito yung first name mo, middle name mo kung sakaling meron ka, tapos last name mo. So ayan, mga details mo lang naman yan guys, tulad ng suffix, ayan, kung mayroong dugtong yung pangalan mo, date of birth mo, civil status, gender, tsaka yung email mo. Dito guys, sa email mo, make sure mo na ang ilalagay mo dyan is yan yung email mo nung ginamit mo nung kumuha ka ng TIN ID mo. Ayan, so dapat po yan po yung ilalagay mo dyan. After nun, gumawa ka lang ng password, tsaka i-confirm password mo lang, tapos i-click mo lang yung I'm not a robot, tapos i-register lang natin siya guys. So, ayan guys, after ninyo makapag-register ng account ninyo, so check nyo po yung mga Gmail ninyo kasi may magsisend po ng link dyan para ma-verify nyo po yung account na ginawa nyo. Tapos, ganito po yung lalabas. Ayan, meron po kayong kailangang i-active na OTP link po. Ayan, after yan guys, pag na-verify mo na dun sa link na sinend sa'yo sa email, babalik kayo dito guys. Ayan, i-click mo lang yung new registration ulit guys. Ayan, para ma-verified mo na yung account mo sa ORUS. Tapos para makapag-login ka na. So dito guys, ayan, ilagay mo ulit, mag-fill up ka dito ulit. Tapos ilagay mo na dyan yung email tsaka yung password na ginawa mong account kanina. Click mo lang dito sa baba yung view your digital TIN ID. So ganito na po guys yung lalabas. So wala pa yung picture pag makikita mo kasi mag-a-add pa po kayo ng picture nyo dyan. So dapat po, make sure muna guys na meron na kayong naka-ready na picture ninyo na ganyan, ilalagay ninyo or i-attach ninyo sa inyong digital TIN ID. So, dapat po is maganda or naka-formal na po kayo. Tapos, i-click mo guys yung generate digital TIN ID. So, after nyan guys, i-click mo lang yung box, tapos i-click mo yung confirm. Tapos yan guys, magja-generate na siya. Medyo matagal lang to, pero hantayin nyo na lang po. So, ganito na guys ang lalabas. Meron na dyan picture ninyo na ma-attach. After nyan guys, ayan, pwede nyo nang i-download yung digital TIN ID mo.
So, check mo muna guys yung details ng ID mo. Ayan, makikita mo na yan dyan. Tapos, ito na po yung lalabas. May take survey. So, ganyan guys, i-agree mo lang yan. And yun na siya guys. Ma-generate na siya. So, antayin nyo na lang po. So, ganun lang guys. Magkaroon ng ating mga digital TIN ID. Tapos, antayin nyo lang po 3 to 4 days. Pwede na po yan pop up or meron na po yan sa mga e-gov app ninyo. So, i-check nyo na lang po palagi. O di kaya, make sure po na updated po lagi yung e-gov app ninyo. So, yan lang guys.